Welcome the Holy Spirit. Ask for its guidance, protection, and leading. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh Heavenly Father, we praise and glorify your holy name. We thank you, Lord, for once again we are gathered here to praise and give you thanks. Panginoon, patuloy sa aming gawain, kami samahan, alisin ang lahat ng sumasagabal at sasagabal sa aming Panginoon. Walang ibang tao o sino man ang makakapagsagabal at will intervene in this gawain, Panginoon. Dahil ang gabi ito ay para sa iyo kung ito'y bigyan ng papuri at pananampalataya, Panginoon. Kami nandito, humihingi sa iyo ng banal na presensya ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, patuloy na kami gabayan mula sa oras ito hanggang sa matapos ang aming gawain dahil ikaw at iyong banal na salita lang ang pakikinggan, Panginoon. Dahil ang aming mga takot, ang aming mga pamayabang, ang aming mga pagiging makasalanan ay aming isasantabi, Panginoon, dahil kami hihingi ng iyong habag at awa. Dahil ikaw ang Diyos sa buhay, ikaw ang Diyos sa tagapagligtas, at ikaw ang Diyos na magpakailanman ay aming mamahalin at pupurihin. Lahat ng ito ay aming samudalanan sa iyong banal na pangalan. As we pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. And altogether, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos, iwanan at buhay. Amen. Handa na po ba tayo magpuri? Amen. Makasaya. Dahil tayo nag-iisa, we are united in praising and loving the Lord. Let's go.
pause for a while and be in the presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise you, Jesus Christ, now and forever. We are gathered once more in this holy ground, the community of El Shaddai Alhambra Center, the group who always glorify our omnipotent Father, the God who always speaks for us with His graces and mercies. Lord, you are the source of everything. You have a fountain that never dries. You're our joy and consolation. Every time we feel your holy presence, we seek you, Lord, to listen to your voice, for you are the way, the truth, and the life. Lord, your promises comfort our sufferings and preserve our lives. Lord, anoint us with your most precious blood and wash away our sins and unforgiveness. Lord, forgive all our shortcomings. Give us humility and a forgiving heart to understand the wrong done to us by our victim. Make us a channel of your love so that we'll be a blessing for everyone. Thank you, Lord, for all the goodness you are doing to us. Our gratitude in time and every time you are there when we need you. Thank you for the good that you entrusted to us. Continue to bless and protect them. Keep them steadfast in their dedication to serve you, to uphold their integrity, faith, trust, and relief, that they have the best choice in life to serve you with sincerity. Lord, we're invoking your Holy Spirit to dwell in our midst. We need His presence to guide our thoughts and understanding, and to protect us from the attack of the evil forces, especially the demon who wander for the ruin of souls. We surrender ourselves to you, body, soul, and spirit. Bless and anoint our speaker for tonight, Brother Gary Pianola, who will share to us your words of wisdom, to equip him with more power and knowledge, so that your messages and teaching will penetrate our heart, mind, and spirit, to restore, rebuild, and protect our unwavering faith. Bless and protect Brother Michael Lardy and his family. Give him strong, grant him more power and strength, sound mind, and clarity to speak, to continue his mission for your name's sake and for the good of all. Bless and protect Sister May Harper. Give her more ability to be right decision to all the problems that will cross her minds. Bless all the disciples over the world, chapter, cell groups, their coordinators, members, choir, instrumentalists, workers, and women. Give us the right attitude and perseverance to carry on our duties and responsibilities with sincerity, love, joy in our heart. Bless our family, clan, loved ones, friends, and our enemies. Bless and forgive our dear departed. May they find rest and peace with the Lord in His heavenly kingdom. Bless the sick, the homeless, and poor, the hopeless and the needy, the sluggish and wayward. Destroy the devil, our mighty God. Disable paradise the traps of those manipulating the chaos in the world. Let peace and love reign in the world.
by seeking the Lord while he may be found. Follow him when he is near. Isaiah 55:16. We ask all of this in the name of Jesus Christ, our Lord, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, with the Holy Spirit, the angels and saints. Amen. Pray in the Father, the Son, and the Holy Spirit.
dito sa ating gawain sa Alhamdulillah. And hi to the 1 million viewers of Facebook. Miracles are forever. El Shaddai, Miracles are forever. So, dadahon na po tayo sa ating sharing portion. At syempre, kailangan marinig ni Lord na sinisigaw natin yung pasalamat at pagpuri sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan. So, guidelines, A, B, C, D, A, be accurate, B, be brief, C, be Christ-centered, and D, do not preach. Kanina, hinahanap ko, sabi ko wala pa yung preacher, nagsisimula na yung pala si Brother Kevin, wala yung preacher. Amen, Lord to God. Sino pa? Mga suki dyan, o. Suki, thank you, Lord. Sister Anna. Amen, palakpalan na tayo. Amen. Glory. So, ngayon na po ako mag-share. Amen. Thank you, Lord, for the gift of life. Ako po ay may gano'n na, 66. 1 year, ano na po, malapit na mag-retire. Thank you, Lord. Pero kung may work pa rin, sa halal ng ekonomiya. Opo, papasalamat ako, lagi ko po itong sinasabi na tuwing dumadagdag ang aking edad, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy pa rin niya po akong ginamit mag-serve. So sa edad ko, ito na po ako, Diyos ko po, ano na po, malapit na ako mag-70. Amen, hallelujah. Basta lagi ko po talaga pinagpapasalamat dahil alam ko po yung iba, wala na silang pagkakataon para makapag-serve dahil sa mga kadahilan, physical or ano man po. Pero salamat po at hindi lang po ako, dumadagdag pa rin po ang pamilya, dumadagdag po ang nagsaserve sa pamilya. So for that, at ganoon din po, nagpapasalamat ako sa, of course, sa community lagi, lalo-lalo sa Alhambra, Santa Clarita, at ang Unison Group. Thank you so much. To God be the glory. Amen. And truly a blessing to us, to everyone sa El Shaddai sa gawain na to. So we only can wish you so much good health and good fingers to put on the guitars. Actually, kasi Labor Day. Pero isa-celebrate natin sa September. Amen! Sabi niya, di ba mag-work pa siya habang pagka-retire niya? Ako din sabi ko, mag-work pa din ako pag nag-retire ako. Sabi ng anak ko, anong gagawin mo work? Sabi ko, parang pangarap ko yung maging bagger sa Laos. Kasi walang pressure. Sabi niya, ano walang pressure? Sabi niya, mga inaayos yun, hindi yung lagay na lagay. Sabi ko, sige, wag na lang yun. Sabi niya, ano, gagawan mo ang kurtina ng bahay natin, kurtina mananay. Anyway, glory to God. Si Mami daw po. Yay! Mami Nilda. Ganun lang po. Sa posto, sasagot ka lang. Parang senior sa Good evening, Lord. Good evening, everyone. Gusto ko lang po pasalamat dahil nag-check up po ako ngayon sa aking nephrology. At thanks God, yung po lahat ng blood chem ko ay okay. Yung sugar ay naging 7.2. Kaya pinipiro ko ako niya. Pag umuwi ako sa Pilipinas, meron na si permiso kumain ako ng halo-halo. Ng lahat ng pagkain, at yung hipon na sabi niya, huwag kong dagdagan noon, ngayon po ay pumapayag na din. Dahil lahat po puro okay. Thank you. Sabi nga nila, kaya na lang kain. Mami, kaya dyan na lang punta Pilipinas. Alam mo, may plano na kagad. Amen. Ito yung mga suki talaga natin. Last week ito. Sister Virgin. Hindi niya, well, sa dahil ulitin natin ng Panginoon. Gusto ko magpapasalamat kay Lord. Unang-una,
Ganun din si Brother Haskell at si Brother Ray. Hirap na kumakakala ko yung nakakapasok na yung araw kung nakapasok naman po. At nagigit sa lahat, Lord, thank you for the gift of life na binigay mo muli sa kapatid ko. We were born dahil na po matagal din siya naghintay sa emergency room dahil wala halos room na maibigay sa kanya sa Philippine Heart Center. And after 1 week of waiting, natapos po ang procedure. Thank God, 40 minutes lang po inabot ang procedure sa kanya. And we were looking for walang bypass. And thank you, Lord, dahil angioplasty na. But we were expecting only one artery na block, but it was 3. There were 3 blocked arteries. So, thank God dahil wala ang ginawa. At after 1 hour, nakausap na siya, nakaupo na siya. And right now, he's still in the hospital dahil inaantay pa lahat ng mga documents coming from the government for assistance. So, hopefully, Lord, dasal namin na wala na pananagdag na babayaran. In Jesus' name, Amen. Dadagdagan na stent. Kaya pumunta siya dito, welcome siya sa kwat ng mga stent. Maraming grupo dito ng ganyan. Stent gang. Ayun, so, sino pa po? Meron pa isang lalala? Sino? At sister, brother, Buboy, na maagang hindi natulog. Pinagpapasalamat po. Ilang gawain na po na hindi ako natutulog. Praise God. Idudugtong ko lang po yung kay Sister Ana. Blessings na nagpapasalamat po kami kay Lord El Shaddai po dahil sa mga pinaparamdam sa amin. These past few days, may konting mga challenges, at umaabot pa rin sa ganitong punto na magse-celebrate pa rin ng gift of life. Ang tatay ko po, August 30, yung namayapa kong tatay. Ang tatay naman po ni Sister Ana, si Tatay Ramon, na nandito pa sa atin, 31. At sila ni Brother Anthony, September 1. Ang kapatid po ng asawa ko si Nancy nasa Cebu naman, si Leia, September 2. Ako po September 3. Salamat po Lord. Kaya thank you po Lord sa po yan. Meron pang iba na kapatid ko po na September 6. At meron pang September 9, kapatid ng asawa ko. Meron pang 17 at 30. So, itong September po ay very productive po para sa mga pamilya. At Lord, thank you, Lord. Thank you. Kaya pala sabi niya, kailangan magtrabaho pa sa ekonomiya. Ang dami ng September. Tatay ko rin po September death anniversary. September 1. Tatay ko. Yeah, so malapit na rin yung death anniversary niya. So, yun na po. Maraming salamat. Sabi nga nila, yung totoo po may sakit Actually, kanina gusto kong mag-call out dito. Sama ng pakaramdam ko. Kaya naapunta niya ako, natutulog ako doon sa kotse. Kasi, lately, simula pa nga nung anniversary, pinipigilan ko lang yung nararamdaman ko. Pero pag dati ko sa gawain, lumalakas ako. Kapag uwi ko mga So, thank you, Lord, for sa kakatasan ka to. Thank you. So, announcement ko. Tingnan mo, kung ma-absent ako, announcement na siya. MC pa siya. Ako pa rin ng prayer. Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay. Lord, ako rin kayo nagpapasalamat dahil sa matagal ko nang iniintang
Amen. And then September 27, West Covina anniversary. And then September 28, kasi back to feeding na naman po weekly. Every Sunday, tayo po ang naka-assign sa September 28. So, pakisave the date na po, mag-invite tayo ng mga homeless. Doon sa dati yung inaanohan natin sa Dolores Mission. Amen. And then, after nun, may picnic. Picnic tayo. Hindi, wala pang venue, pero isa tayo sa mga sponsor host. Yun lang po. And also, please include us in your prayers po, kasi sa tomorrow, may mission yung ating speaker ngayon. Amen. And sa September 2, kami po ay kasama sa spiritual journey sa Rome. So, include niyo po kami sa prayers ninyo for divine protection and guidance. Amen? Amen. Thank you, Lord. Yun lang po. At tayo po ay magsitayo na, mga brothers and sisters. Magsitayo na po tayo at tayo tuloy-tuloy na. And let's continue to be in the presence of our God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At tayo po ay dadako na sa ating pinakahihintay na parte ng ating pagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai. Ang pakikinig po ng banal na salita na kanyang gagamitin ay walang iba kundi yung ating blessed at anointed disciple ng Alhambra, Brother Gary Leonora. At tayo po ay sabay-sabay nating dasalin ang the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. All together, let's pray our covenant prayer with our Yahweh El Shaddai, and let's all recite it in English. Psalm 91, God our protector. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under protection of the Almighty, and can say to me, you are my defender and protector. You are my God, and in you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with his wings. You will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night, or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evils that kill in the daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector. And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. God will put his angels in charge of you, to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, to keep you from burning your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me, and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send plague among my people, if my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and heal their land. The word of the Lord. Thanks be to God.
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O Lord Yahweh Shaddai, we praise and glorify your mighty name, O Lord. We thank you, O Lord, for once again bringing all of us here tonight. We thank you, O Lord, for you made a way for us to be here. You supply all of our needs. You supply all the needs of our body, our spirit. And we know, O Lord, that you are here with us. For when two or more are gathered in your name, you are in our midst. And who are we to merit your presence? We are nobody. We are nothing. We know nothing. We cannot do anything without you. We are fully dependent on your love, your mercy, your compassion to each and every one of us. Panginoon, wala po kami may pagpapalaki sa iyo, O Lord. Ang aming buong buhay, ang aming tatanggapin ay lahat ng mula sa iyo, Panginoon. At wala nang iba. Kaya po nandito kami, Panginoon, nananalangin, naniniklod sa iyo, Panginoon. Na sa aming pagyuko, O Lord, as we bow our heads, we pray that the mighty and loving hand of God is upon each and every one of us, releasing us from all blockage, releasing us from any sinful things, O Lord, releasing us from the spirit of the evil one. And as we submit everything to your will, we pray that the power of the Holy Spirit will come upon each and every one of us, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na binabalot mo kami ng iyong banal na Espiritu, O Lord. And we cast away all evil spirit from this place, Panginoon. At nawa, O Lord, ang buong bulwagan na ito, bawat isa, Panginoon, ay bukas na tatanggap ng biyaya, pagpapalang, siksik, libig ng upapang, Panginoon, sa bawat isa ay puli, daladala ang biyaya, pagpapalang. In all of this we pray, by the power of the Holy Spirit, with the intercession of our Blessed Virgin Mary, and all the angels and saints in heaven we pray. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name we pray.
read the Gospel readings taken from the Gospel of St. Luke, chapter 14, verse 1, and then 7 to 14. Luke 14, verse 1, and then 7 to 14. On a Sabbath, he went to dine at the house of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. Verse 7, he told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at the table in the place of honor, a more distinguished guest that you may have been invited by him. And the host who invited both of you may approach you and say, give your place to this man. Then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go to take the lowest place so that when the host comes to you, he may say, my friend, move up to a higher position. Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Then he said to the host who invited him, when you hold a lunch or dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives and your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Sabihin mo sa katabi ko, sister, brother, happy anniversary. Sa anniversary pa tayo. Hallelujah. Anong pinagpupulungan niyo dyan, ha? Itong si Liana, akala ko lalapitan na ako kanina. Nakaganon pa, inaabot yung kamay niya. Paghawak ko, ano bang sabi sa akin? Wait. Napakabait nitong bata nito. Kaya akala ko naman, meron siya ano sa akin. Hindi, inulit pa eh. Not once but twice. Inabot na ganyan, lumahawakan ko na, wait. Etong batang ito, sinabi ko sa inyo, itong magiging coordinator ng Alhambra. Nung nasa pumpunan pa ito, nandito na eh. Nauna sa ating lahat ito eh. Hallelujah, pagpala ng ating Panginoon. Hindi ako makapag-ano kasi ang daming blessed na blessed sa sharing, di ba? Pero hindi yun naaalala ko, yung anniversary po is something else. Amen. Kinikilabutan kaming lahat dahil yung araw na yon talagang
pinagpala ng Panginoon. Dahil po, wala pong isa sa atin ang gumawa ng kundi Diyos lang. Dahil wala tayong kakayanan, maging napakaganda ng anniversary. I've been to a lot of anniversaries, pero lahat naman ay blessed na blessed, pero ito po yung super blessed. Talaga ang lahat ng tao, first time ko po na pumunta ng banyo at nag-iiyak ako. Hindi ko mapigilan yung sarili ko sa kabutihan ng Diyos. And that's exactly what our message is today. Anong message natin ngayon? Wala nyo. Nag-start sa letter H. Humility. Exactly. Sinabi na kanina sa text yan. Humility. Sabihin mo sa katabi mo, humility. Ano ba yung humility na yan? Ano ba yan? Ang sabi po rito is this: God is looking at each and every one of us. Sabi dito is, on verse 7, when He noticed how the guest picked the places of honor. Kayo ba mahilig ba kayo sa ganito? Pag kayo'y naiimbita, gusto niyo doon kayo sa presidential table? Pag inimers, kahit naninang kami, ayaw namin dyan sa presidential table. Wala niyo kung bakit. Hindi kami makakain. Hindi kami makakain ng maayos, pinapanood ka, magkano kayang binibigay. Gusto namin sa likod. Sa likod kasi, si Noli kasi ano ba ito? BTS. Sa likod gusto namin, especially mga disciple, gusto namin sa likod lang. Kasi may BTF. Ano yung BTF? Ano siya? Behind the scene. BTS. Oh. Doon sa likod, BTF. Bless the food! Palakpakan natin ang ating humility, places of honor. Bakit gusto mo yan? Bakit gusto mong pinapangalan ka? God is saying to each one of us na all of this, lahat ng meron ka, lahat tinanggap mo, lahat ng mawawala sa iyo, lahat yan ay galing sa Panginoon. Hindi ka pwedeng mawalan kung hindi ka unang tumanggap. Amen? Una-una, tatanggap ka muna bago mo masabing nawalan ka. Hindi ka pwedeng mawalan ng hindi tumanggap. Amen? Nauna yung pagbibigay ng Diyos. Nauna yung pagtanggap mo. At ang sabi ko po is, ang lahat ng tao ay hindi tumatanggi sa biyaya. Kayo ba tumanggi na sa biyaya ng Panginoon? Sinabi niyo po pag-isip niyo, Lord, hindi ko tatanggapin ang biyaya mo ngayon. Maghanap ka ng sarili mong hangin. Kasi walang tumatanggi sa biyaya ng Diyos. Amen po? And so, now that we realize, ano ba nga? 88, ano ba? 66. Ang daming may birthday. Dahil ilan na po taon kayo? Sa hula niyo lang, yung wild guess. No, hindi alam. Hindi na niya alam. Kayo po ay 87. Si nanay po ay 88. 88. And truly, all of these things ay may pinanggalingan. At lahat ng tinatanggap mo ay hindi mo deserve. Amen. Anong tawag doon? Pag tumatanggap ka ng hindi mo pinaghirapan, yun ay grasya. Grace is God's gift to each one of us that we do not deserve. Hindi mo pinagtutugtugan, hindi mo pinaghirapan, hindi mo yan ginawa para ipagkaloob sa iyo ng Diyos, freely given by a loving God. Amen? Amen? Kaya po,
nandito tayo sapagkat alam natin na may Diyos na nagkaloob ng buhay natin at ang buhay na yan ay may pinanggalingan kung hindi ang ating Panginoon. That's why you cannot be prideful. Hindi tayo pwede magmalaki dahil ang ating lahat ng ginawa ay kalooban lang ng ating Panginoon. Amen? Kaya po when you say places of honor, kayo ba nakatanggap na ng honor? Kahit man ng grade 1 or kinder. Ako ba, ang isang natanggap ko lang na trophy is, ulirang kasipagan. Kasi ako naglilinis nagbubulot ako ng floor ng class namin. Honor! Your honor! Pag sinabing your honor, sino ba yung mga yun? Mga judge, mga congressman, mga senator, contractor. Ngayon, uso-uso yan. No? Parang, pag pinag-uusapan, parang nagugulat sila. Nagugulat sila sa mga pangyayari. Nung bata pa akong maliit, sumulusong na kami sa baha doon sa obrero, Bari Obrero. Doon kami sa taas, burol yun. Pagbaba mo, nandun na yung baha. Maliit pa kami, sinusuong na namin yung baha na yan. At ngayon, nagugulat sila, bakit nagbabaha? Eh, ang laki na ang ginastos na gobyerno sa mga baha na yan. Amen? Para silang nagugulat sa mga pangyayari. Noong araw daw, pag may project, ang ginagamit ay tongpats. Ano ba yung tongpats? Tongpats, patong. May project, papatungan ng kickback. So, if it's 100 million project, gagawin ng mga senator at congressman is gagawin 150, 120, 130. Yun yung tongpats, patong. Ngayon po, iba na. Kasi upgraded na. Hindi na pwede yung tongpats na yun. Ngayon, gumagawa ng project pero walang ginagawa. Aprobado mula umpisa hanggang sa huli. Project finished. Pero walang project. Ang gagaling. Ang gagaling. Meron po isang kontratista. Ganito po, mahigit 4 na po ang sasakyan. Pag bumili siya ng isa, gusto niya ibang kulay, 2, 3. Pare-pareho iba-ibang kulay. Nakakuha po siya at nagustuhan niya bumili ng payong. Payong. Kayo ba pag bumili ng payong? Tsaka kayo nagpupunta sa department store. Bibili ka ng payong. No? Nung araw, bibili ka ng payong sa Mumbai. Pulutan, piso-piso. Ito pong kontratista na ito, dahil napakaganda ng payong, alam nyo kung anong binili? Yung Rolls Royce. Dahil yung Rolls Royce ay merong payong dun sa pintuan. Gusto niya bumili ng payong, pero nakadikit dun sa Rolls Royce. Tinignan ko kung magkano yung Rolls Royce. $500,000 to $1 million. Eh pag nag-import ka mula dito, papuntang Pilipinas, tumudoble yun. $500,000 times 50 is 25 million. Times 2.
May tongkats pa yun, meron pang mga ano yun. Yung isang kotse nila, kasi daw meron lalagyan ng champagne sa loob. Ito naman, Bentley. Ganun din ang presyo, mahigit 1 milyon yung Bentley. What I'm saying is this, brothers and sisters. The greed is insatiable. Ano yun? Satiable. Ano pa pronunciation? Chicha, ano pronunciation? Satiable. Insatiable. Insatiable. Epekto ito nung bubet nung anniversary. Kita mo naman, awang-awa ako dun sa magbabayad kasi iyak siya ng iyak mula umpisa. Wala naman akong magawa. Insatiable. Meaning, the more that you want, the more that you have, the more that you commit to this greed, the more that you desire for more. Walang katapusan. Walang anong tawag doon? Kasiyahan. Walang hindi makontento. No? Hindi. Ang sabi nila is, unless you have God, Jesus in you, there is no satisfaction. Amen. There is no, sabi siya Agustin is, our hearts are restless unless it rests upon Thee. Kung wala si Kristo, if Christ is not with us, we continue to look for the source of happiness, the source of contentment, the source of satisfaction, the source of happiness, the source of our joy. Hindi kaya isupply ng kahit na anong bagay ang ating puso kung hindi ang puso ay galing sa ating Panginoon. Amen! May butas daw ang puso natin na ang Diyos lang ang kayang magpuno. Unless God does not fill up that hole, hindi butas yan. Walang paglalagyan. Hindi ka matatapos, hindi ka masasatisfy. No? Kaya po, ang sabi ng Pangulo, BBM, mahiya naman kayo. Because he knew what's going on. Kung paano magnakaw sa gobyerno. And he is included there. Tayo rin. Mahiya naman tayo rin. Yeah. Lahat ito para sa ating lahat. Yeah. It's a reminder for each one of us to relinquish our greed and worship our God. Ang pagpupuri, paglilingkod, pagbibigay, puri sa ating Diyos, yun ang dapat natin ginagawa. No? Mahiya naman tayong lahat. Amen? Sabi nila, people have become hubris. Ano yung hubris? Excessive pride. Napakayabang. Napakalakas ng loob. Brazenness. Brazenness means you're doing something that you do not care if people look at you. Hindi mo na iniintindi, wala ka ng pakialam. Tinatanong yung kontraktor, paano kayo yumaman ng ganito? Billion-billion ang pera nyo. Nagsimula yan nung kami ay nagkaroon ng kontrata sa DPWH. DPWH. And then, nagbabaha, nagbubuho yung merong ginawang tulay. No? Wala pang isang buwan niya agad, bumagsak na eh. Ilang taong ginawa yung tulay na yun? Isang buwan lang, bumagsak na. Dahil sa, anong tawag doon? Ang trabaho, yung kontrata na, substandard. No? So, the Lord is saying to us, unless we humble ourselves,
magpakumbaba ka. Ayun ang sabi ng ating binasa. No? Last Sunday Gospel, it's the same thing. It says on Luke 12:23, Lord, are only a few people going to be saved? Sa Tagalog po, ang nagtatanong sa kanya is ganito, Lord, kami lang ba ang maliligtas? Kayamanan, pride, no? Halimbawa, tanungin mo yung kagabi mo, kayo ba saved na? Sino ba yung masasave dito? Alam. Tanungin mo yung katabi mo, saved ka na ba? Are you saved? Baka puro pagulan yung na-save natin. Pag dumating yung Sister Mara, may dalang isda, saved. Hindi na napapakinabangan ng iba. Sinasave ko. Yung tugong nasi-save, pero tayo hindi. No? Tayo po ang pinatutungkulan ng Panginoon dito. Are we going to be safe? Ang sagot ng Panginoon, make every effort to enter through the narrow door. Last week gospel. No? Make every effort to enter through the narrow door. Tayo ba ay nakakasigurado ng naka-enter? By coming here, listening to the Word of God. Ito ba'y masasabi natin na we entered to that narrow door? Punta kami ng Bohol, dinala kami sa isang kuweba. Ang liit ng daanan. Si Sister Rose, dire-diretso lang. Nung ako na, Diyos ko, Mars, wag kang bubulbal. Diyos, takang pawis ko, hindi ako makalusog kasi yung dadaanan, lagusan, mga kurbado, kukurba ka bago ka makapasok dun sa ano. Sabi ko, baka hindi ako makalabas dito, ano na ako, yung anong tawag dun? Yung, ha? Maganda pag ito magsasalita. Ano nga yun? Ano nga yun? Kasi, maliit ang daanan. Maliit ang daanan. No? So, marami ang hindi by coming here, we are given choices which door to enter. Dito lang. Hindi porke nandito tayo, pasok tayo doon. So, we are just given a choice. Or turn around to a bad door. Kundi yung narrow door galing sa ating Panginoon. Paano ka makakapasok? Pag yung iyong napakinggan ay isinasabuhay mo na, that you live by the words of God that you are hearing right now through your heart. Yung narinig ng puso mo, doon makikita, pag nabago ka na at gumagawa ka na ng kabutihan, then sinabi mo, you have entered that narrow door. Marami sa atin, nakikinig lang, wala namang binabago, hindi namang gumagawa ng putik, nandun lang sa pinto, hindi nakapasok. Amen? Palakpakan natin sa kasi ng Panginoon. Kristo. Ang sabi, but when you are invited, take the lowest place. Lowest place means, do not consider yourself as somebody. Nangyari ito sa isang malaking gawain. Hindi na matandaan kung ano, may presidential table. Nandun kami lahat, mga naglulupot kami, mga disciple. Nagulat kami, may disciple doon sa presidential table. Sabi, bakit nandun si Maya-maya dumating sina Dr. Velarde, sina Sister May, mga kaparian, ang dami. Ngayon, yung disciple na nandun, pinababa siya. Hindi ka nga dito.
Kulang nga yung upuan eh, pero nandun siya, bumaba siya. Nangyari ito, yung pangyayari ito. And so, pag tayo ay mayroong presensya ng Diyos, kahit kailan hindi tayo pwedeng magyabang. Ang tao nagyayabang, nagmamalaki, no? Yung mga congressman na pumapasok doon sa Congress ay naka Lamborghini, Ferrari, no? Ay ibig sabihin pag nagyayabang ka, walang ang presensya ng Diyos sa iyo. Dahil somebody who has the presence of God with you, hindi mo kayang magkaganon. Prosperity is not bad, but flaunting it, showing it to the world that you have this, and you have that, is bad. God did not give you blessings for yourself alone. Dapat yan ay, ano gagawin? Share. Tama, palakpakan natin ang ating sarili. So, finally, alam niyo naman, kaya ako nilalagay dito para madali tayong matapos. Brother Noli, get ready. Papaano ba masabi na ikaw ay isang humble? That you live a life in humility. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. How do you say sa buhay mo? Tanungin mo ang sarili mo, humble ba? Humble o humble? When the Lord asked Peter, what do people say that I am? What do people say that I am? Ang sabi ni Peter is, some say you are Elijah, some say you are a prophet, some say, but who do you say that I am? Sabi ng Panginoon. Anong sagot? You are the Messiah, the Son of the living God. Sabi ni Peter. No? No? Amen ba? Pag ako naglalakad at tinanong ko kayo, who do people say that I am? Isasagot niyo ba ay Messiah? You are the God, the living God. Yun ba ang isasagot niyo? Hindi! Hindi! Ang isasagot niyo, you are Messiah. Messiah ka naman kasi paano ka na naging Messiah? No? Messiah ka to be asking that. Even mo ba? Unang-una, the only reason why you are who you are and God can say how humble are you when you are in submission. Submission. Sabihin mo yun. Submission. Anong ibig sabihin nun? Proverbs 3:5-6 says this. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. And in all your ways, submit to Him. Do not lean on your understanding. Sometimes ang pangyayari sa buhay, hindi natin kayang intindihin. Bakit nangyayari ito? Bakit nagkaganito? We cannot have the answer. Don't have answer. Ang sabi ng Proverbs 3 is, in all your ways, submit to Him. Ang tao na hindi nagsasubmit sa Diyos ay ang taong sumasalungat sa Diyos. Amen, Brother Lino? Amen. Hindi pa si Brother Lino nakapag-amen. Ang layo-layo. Pag sumasalungat ka, hindi ka nagsasubmit sa Panginoon. When God asks you to go there, do this, do that, at hindi mo ginagawa, it means you are not submitting to Him. And when you're not submitting to Him, humihirap ang buhay kasi sumusuway ka sa Kanya. Isa kang pasahero.
Ay, yun po yung mga kasama namin sa bus. sa cruise. Pag ikaw ay isang pasaway, ikaw ay magiging pas-away. Pas-away. Kukunin ka ni Lord. Pag ikaw ay isang pasaway, sabihin sa kanya, huwag kang pasaway. Sumunod ka sa Panginoon. Amen? God created you for a purpose. The purpose is to follow you. Follow Him. Not follow you. Follow God. Follow our Lord, Yahweh El Shaddai. Amen? There is a purpose why you are here. There is a purpose why God allowed you to live. Mayroong purpose ang Diyos. This microphone has a purpose. Pag ito ay ginamit kong pangpalo ng drums, it's okay, o pangpalo ng ulo, dinoli, anong mangyayari? Dalawang bagay. Masisira ang ulo ni Noli o masisira ito. Dahil hindi yun ang purpose nito. Amen po ba? Your purpose is to follow our God, our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Kaya po, pag ikaw ay sumasalungat, slide 1, Alaska, Salmon. Yan. Stop po yan. Nakikita niyo kung paano kumaandar papunta roon. Ay, meron pang nangahakot. Yan ang mahuli. O, anong natakmak? Iba yata ang gusto yung takmanin nito eh. O, ang tubig po, kung makikita ng tubig, pababa ganon. Yung mga isda, paakyat. Kasi they're saying that these fish are going up because they're going to die. Tapos na silang makitlog. That's why they're going back to where they came from. Ganun din tayo. Amen? Pag tayo ay sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos, ang hirap, madali kang matakmak, madali kang mahuli. No? Sa iyong paglangoy, pahihirapan ka. Lalo ka magdurusa. Amen? Amen? Una, submission. Submit to God in all your ways. Number 2, ready, Brother Noli? Perseverance. Huwag kang basta-basta bumibigay at nanghihina. Galatians 6:9 says this, do not get weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Sabihin mo sa katabi mo, do not give up. Huwag kang manghihina. Kahit na ayaw maglinis ng iba, maglinis ka. Kahit na ayaw tumulong ng iba, tulungan mo ang sarili mo. Alam niyo, brothers and sisters, napapansin ko po ito. Yung mga tao na hindi mo kailangan utusang gumawa, yun ang pinagkakalooban ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kasi gumagawa ka hindi para kahit kanino mo hindi yung pinaglilingkuran mo, yung Diyos na nandami mo lang tinanggapan na biyaya. Everything you have, everything you do it for the glory of God. Kaya po, ang mga tao na hindi, alam mo naman alam mo gagawin, alam mo ang pangangailangan, be upon yourself to say, Lord, paano ba ako makapaglingkod sa iyo? That's humility. Ang taong hindi marunong maglingkod sa Diyos ay taong hindi tumatanggap ng kababaan loob. May mga tao akong kilalang ganyan, hindi mo maasahan. No? Pero, ang tao, kapatid, nakita niyo naman mula umpisa ng anniversary, anong oras na nandito. Bago pa yun. Before that, nag-prepare na, naglinis na, nagmamap na. Ako, wala akong ginawa. Kaya ako ang pinatatamaan ng talk na ito. Wala akong naitulong kahit ano. Panalangin. Sapagkat ako nagpunta sa gawain at pinalangin, nag-imbita ng mga taong dumalo. At yung pong mga
taong dumating, naubos yung upuan. Ubos lahat. Naglabas pa yata hanggang yung wala ng balot, di ba? Ilan yung may balot? 200 plus, no? 180 yung balot. Tapos may mga nakatayo pa, may mga nandito pa. Talaga, ang dami talaga. And so, all of that is not about us, it's about God. Amen? Meron kang isang vendor siya. Sabi niya, okay, 5 minutes. Sabi niya, hindi ako bibigay. Itong trabaho hindi ako bibigay. Chicharon! Eh, naingayan sa kanya yung nag-inuman. Pinugbog siya. Pinagbawat, ginanon yung mga chicharon niya. Nung matapos, ang sabi niya, pulburon. Hindi siya mamigay. Pulburon. Yan ang mga ni Sister Ana, turo ni Sister Ana, tsaka Father Makoy. No? Huwag kang bibigay at huwag mong panghihinaan. Huwag kang mapapagod gumawa ng kabutihan. Slide number 2. Ayan mo ba? Hintayin mo muna ako. Ayan. Inag-aasay niyo ba yan si Kabita, Sister Virgie? Bakit parang ang lulusog nitong mga nakikita? Lahat ng mga nasa kusina ang lulusog. Parang hindi ko nagugustuhan ito. Apron girls. Ay, mga Sharon girls ko. Napakabuti ng Panginoon. Inassign pa yan, hindi. Nag-usang loob yan. Amen. Nandiyan. Wag muna. Finally, you will not be humble unless you have a mind that is so grateful in God's presence. Hindi magiging humble ang iyong buhay kung hindi mo laging pinasasalamatan ang pinanggalingan ng lahat bago ka pag-gumising, bago habang natutulog, pag-gumising mo. Ang Panginoon Jesus. At hindi pwedeng sabihin mo lang, salamat Lord, thank you Lord. Hindi. No. 1 Thessalonians says this, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Matuto kang magpasalamat ng blessing. Matuto kang magpasalamat hindi lang sa blessing, kundi sa trials na binibigay sa iyo ng Panginoon. Ang pasasalamat, hindi dahil sa tinanggap mo o hindi mo tinanggap. Ang pasasalamat ay bukal sa loob mo na ang biyayang pinanggagalingan ay galing sa ating Diyos at wala sa iyo. At ang pinakamagandang pasasalamat, kapatid, ay pag ang mga anak mo ay nagsisilbi sa Diyos. Ito ang pasasalamat. Pakpay-akpay pa kayo, madam. Kami nga, hindi kami makakapay dyan eh. Yan. This is how to thank God. Ang paglilingkod ng mga batang ito ay pagliligtas sa kanyang mga magulang at sa kamahal sa buhay. Ang paglilingkod ng ama, mga parents, ay pagliligtas sa mga bata, sa mga anak. Kapatid, tingnan mo naman, may mga sayaw pagsamba ka. Tagal ko na nag-a-apply dyan, ayaw akong papasukin. Over-age daw ako. That's how to thank God. That's how to give back God. I should not be here. Wala na si Brother Gary, pero nandito pa rin. And that's because merong Diyos. Merong Diyos. Brother John, 2 minutes. Palakpakan natin pa. Yeah.
Dahil sa mga anak ko, na nagsisipin kay Lord. Amen. May kwento na po. Kasi nung bata ako, sa edad nila ako mas bata ako, hindi ko nagawa. Yung mga klaseng bagay na magsilbi kay Lord na hindi pinipilit kung saan ang ginagawa at gusto kong gawin ng magsilbi kay Lord. Hindi po dahil na napagalitan namin sila or what. Nagustuhan po nila lang na magsilbi kay Lord. Sa pamamagitan ng nung ako ay bata kasi nung ako ay elementary, ma-share ko lang po. Kinuha po akong maging batang St. Martin. Hindi po sa kadahilan ng mabait po ako or what. Kinuha po ako doon dahil sa aking kulay, dahil maitim daw po si St. Martin. St. Martin na po. Ako po yung kinuhang bata na gumalang daw bilang St. Martin. Kumain naman po ako. Tapos po, naging sakristan din po ako. Hindi ibig sabihin po yung kagustuhan ko. Kagustuhan ko na rin po, pero hindi po yung aking hangarin. Dahil sa barkada lang po, kasi yung mga barkada po sumama sa pagiging sakristan. Sabi ko, ako na rin po kasi gusto ko rin po magsug ng sutana. Tsaka gusto ko makabuhay ng cross na nakahoy. Kaya po ako sumali. Yun po, yung ano lang po yun, ng mga high school na po ako. Meron din po pagkakataon na umate po ako ng Nubina ni Immaculata Concepcion. Kasama rin po yung mga barkada, hindi po sa kadahilan ng gusto ko po magpuri kay Mama Mary. Hindi po buo, ibig sabihin. Kundi meron din po kasi mga taga-Holy Spirit. Pero ngayon po, yun nga po, nagpapasalamat po talaga ako kay Lord dahil ito po mga batang to, although mga lalaki. Sila po yung nag-i-inspire sa akin. Para magsilbi po, Lord. Amen. Sinusubukan ko na po magbago rin. Una-una po, ang isang maling katamihan sa natin ay naging mayabang o masyadong mataas ng pride. Pero sa ngayon po, tuwing may daaputan, ay insan, parang daw po nagalit. Lagi si Lord po yung umuot sa akin ngayon na hindi ako dapat ganun. Dahil sa mga anak ko, wala po akong nakita naging ganun ang ugali. Mayabang, mataas, or what. Napakababay ko lang. Kahit inisip ko na-misjudge ko sila, pero alam ko yun. Instead, salamat sa inyo. Naisipara ko sa lahat ng ginagawa niyo. Salamat. At gusto ko na rin kung paranin yung pagkakataon ko na magpasalamat kay Lord. Kasi kanina po, nagpunta po kami sa doktor ni Hansel sa cardio. Sa kadahilan na ito, po siya na
mataas ang cholesterol. Pinapunta po kami ng primary doctor sa cardiologist para matest po siya lahat. Nag-undergo po siya ng ultrasound sa puso, tsaka EKG. Praise God. Negative po lahat. Gusto lang po ng doktor na pababain yung cholesterol niya kasi nga po may mga history po yung pamilya tungkol sa mga puso. Pero, i-claim ko na po na magiging okay po lahat. Bababa ang cholesterol. Amen. Habang ginagawa po yung mga tests, awang-awa po yung paano niya siya dahil pabalik-balik po ang sinasabi mo. Dinadasal. Napaka-powerful po yung dasal na yun na every time na may mga nararamdaman, galit, sakit, o may ako yung gusto hilingin, protection, dasalin lang po yung saan mo at hindi po kayo bibigay ni Lord. Thank you po. Ngayon, ikaw na magiging Black Nazarene. Kasi may edad ka rin. Yung bata. Ganun po para sa lahat. Ganun po. Hindi po yung thank you Lord. Gawin mo ang kabutihan. Gawin mo ang kabutihan ay kalulugod ng Diyos. Yun. Tayo po tumayo, tayo po manalangin. Lord Jesus, salamat po sa biyaya. Salamat po sa mga salita. Truly, O Lord, you have spoken your message tonight, Panginoon. At aming dalangin, O Lord, na bigyan mo kami ng kalakasan upang magpakababa, tanggalin ang pride, tanggalin ang kinaparan namin, Panginoon. At patuloy kami makapaglingkod sa iyo sapagkat wala nang ibang kaligayahan kung hindi Papa sa bilang ka. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Father, Son, and Holy Spirit.
Lord, sa iyo lang ang Panginoon. Everything comes from you. You are a great provider. And so as we lift our prayers, we lift our petitions, we pray that the mighty and loving hand of God is touching all of these prayers being lifted up. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng biyaya. Alam mo na batid ang lahat ng laman ng mga panalangin na aming pinataas. Lord, Yahweh Shaddai, mas naman po ang mga panalangin na ito, O Lord. And we believe, O Lord, if it is according to your will, according to your time and promise, and your love for one another, Panginoon, pagkakaloob po ng biyaya na aming po pinapanalangin sa mga sandali. Kalakasan sa mga nangihina, kagalingan sa mga may karamdaman ni pagkaloob, Panginoon, bigyan ng kalakasan, kalusugan, kaluwalhatian ng bawat isa. In all of this we pray, and the power of the Holy Spirit, and we say, everyone say, Amen. Let's give thanks to God. Brothers and sisters, let us raise our hands for Brother Gary. Dear Lord Jesus, thank you for sending Brother Gary tonight here. It was quite a message that would unexpectedly and simply touch our hearts. Bless Brother Gary, O Lord, to continue spreading your words. Keep him safe. Protect him wherever he goes as you send him for his mission. Keep him away from deadly illnesses. Heal his heart. Grant full recovery of his heart, O Lord. He may continue to boldly proclaim your words, O Lord. Alagaan niyo rin po ang pamilya nila, Panginoon. Basbasan at i-cover mo sila ng kanilang mga problema sa buhay, pagsubok, kasakitan, Panginoon. Bigyan niyo sila lahat ng katatagan na kayo lamang po ang may hawak sa lahat. Lord Jesus, bless Brother Gary, Lord. I
Anoint him mightily. Bless him in his everyday work, O Lord, and may you grow greater in him, Lord Jesus. We ask you, Lord, to continue to enlighten, enkindle in him your Holy Spirit, that whatever he do, wherever he goes, you will be covering him with your precious blood. We ask you all this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Purihin natin ito sa Parang anniversary pa rin eh, no? Grabe ang banal na spirito. Talagang sinamahan tayo the whole gawain mula pa lang sa una hanggang sa pagtatapos ng ating gawain. To God be the glory. Thank you, Lord. To God be the Shaddai. Sa isa naman pong matagumpay na panambahan namin ngayong gabi. To God be the glory po talaga. At maraming salamat po muli sa mga nakatugon ngayong gabi sa kanyang panawagan sa ating mga elders na nandito, sa ating mga youth na nandito, at sa ating mga instrumentalists. Ang haba na nila. Thank you, Lord. Thank you, El Shaddai, sa ating mga youth. Continue to serve, continue to praise, continue to worship the Lord. And tsak yun. Siksik, liglig, at dumakapon, nabiyay, pagpapalit. It's not only financially, but sa inyong, sa school, sa lahat. Okay? So, asahan ninyo, puro nasa, sabi nga, nasa honor roll. Honor, your honor. Amen, amen. To God be the glory. At sa ating BTS, Brother Noli, thank you very much. Sa ating MC, Sister Nancy, sa ating nag-opening prayer, Mami, thank you, Sister Gretchen. At maraming salamat po muli. To God be the glory. Amen. Thank you, Lord. And let's bless the food na. Bless us, O Lord, and this thy gifts which are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. See you next Thursday. Announcement. Ay, teka muna. Dito muna tayo sa pinaka-concert. Maraming salamat po muli sa ating mga kapatid dyan sa loob ng FB Live by Miracles or Forever. Thank you for joining ngayong sa ating tipan dito sa Alhambra. Maraming salamat po. At lagi po natin tatandaan with Yahweh El Shaddai, miracles are forever. Thank you. Bye-bye.